continues. Congratulations to Mr. Joey De Leon for achieving the Helen Vela Lifetime Achievement Award in the first Golden Screen Awards for TV. In behalf of the almost 50 television shows na ginawa ko. Hindi ko masabing I did eh. Hanggang ngayon eh. At nandyan yung huling kasama ko, si Mel Chanco. Bukas nga pala, Mel and Joey. Nais ko magpasalamat sa N-Press at sa kaibigan ko si Helen Vela. Congratulations to Ms. Mel Chanco for winning the Most Outstanding Celebrity Talk Show Host for Partners with Mel Chanco in the first Golden Screen Awards for TV. Maraming salamat po sa N-Press. At ito pong parangal na ito ay higit na magiging espesyal sapagkat kabilang ako sa kasaysayan ng naturang parangal, being one of the very first to be given the award. Kamuna! Bakit umpisa pa lang kayo eh? Kayo Sex bomb! nagdidebate na kayo ah! Aba! Get. Ang pangit, di bagay Get, sa'yo. get. Pangit, di bagay sa'yo. Uy. Huwag kang ganyan. Parang bagay sa'yo. Oh, hindi rin. Oy, kamusta ka na ngayon? Ay, mabuti. Good evening sa'yo, Good evening, Joey. man. Aba, kami magpapasalamat sa inyo sapagkat muli niyong pinatunayan, no, na ang palatuntunang ito ang #1 sa slot na ito. Thank you! Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Oh, di ba? Doon naman si Melo. Hindi naman ganun. Ano? Nais lang ko rin magpasalamat sa inyong lahat dahil pinakikita nyo na kami ni Mel ang pinaka-paborito nyo sa oras na to. Kaya mo pa yung sinabi Parang ko, ganun ha? din yun, ha? Kaya mo pa yung sinabi ko, ha? Kaya, bilang pasasalamat po namin sa inyo, naghanda kami ng isang espesyal na palatuntunan ngayong gabi. At ito'y iinog doon sa pinaka-importante sa lahat ng buhay ng tao. Ano yan? At yan ay walang iba kung hindi ang tahanan. Uwi na tayo. home. Uwi na tayo. Hindi. Hindi tayo uuwi. Uwi na tayo. Kasi namimiss ko na nga yung bahay. Pag ganyan binabagit mo mga bahay. Masyado ka naman senti. Ngayon, Oh. ito ngayon yung mga Kanino ba kaibigan. mga bahay to? Una muna, puntahan natin ang isang bahay na hamak. No? Hamak man tignan. Pero, napakagandang pamilya nakatira doon. Isang polio victim, mga kaibigan, si Clarissa Manabat. Tahanan ni Clarissa, papasukin natin. Alright? Ito naman detalyado. Ano? After Clarissa, aalamin natin yung mga paboritong parte ng bahay na mga favorite nyo. Tulad namin, mga paborito nyo mga celebrities, katulad ni Butch Francisco, Okay. ng Star Talk. Si Biboy Ramirez, yung sa 30 Days. Si Ayen Munhi Laurel, asawa ni singer. Franco. Oh, the singer. Okay. Okay. Si Nancy Castiglione, Yes. na dati ni... hindi. Kaya ano na pala yun? Kay Paolo na. Ika na mag-chismis. Hindi. Oh, tapos meron pa. Chismoso ko eh. At siyempre pa yung paboritong parte ng bahay ni Direk ng Mel and Joey. Director SOP. po ng Mel and Louie Joey. Ignacio. Okay. Louie Ignacio. Okay. Tignan natin, ang isang kakaibang bahay, ito sinadya pa ng Cruz sa Zamboanga. Iba to talaga. Joey? Kakaiba yan. Pagkat ang kanyang tahanan, isa ikang Noah's Ark. Yan, ha? Arko ni Yan, Noah. ha? Nasa Arko ni Biblia yan, Noah. oh. Nasa Biblia, correct yan. At, yan. Ito pa. Home Sige. sweet home. Ito gagalugadin natin. Aha. Ito talagang pasok na, kabuong kabuhayan at tinignan kabahayan. lahat. Yan, ito na. Ni Kuya Germs. Okay. Kuya Germs, Herman Moreno. Yes. Walang tulugan. Si Ira Bermudez. Asan? Ira? Ayan, Raise your hand. Yan, si ng Ira. Sex Bomb. Okay. Nakita natin yung kwarto at bahay ni Ira at ni Rochelle Pangilinan. Pero alam mo, higit doon sa tignan natin ng kanilang tahanan, dito po makikita natin kung ano yung iniuunlad ng buhay ng isang tao na sasalamin din sa kanyang tahanan. Ha? Doon nila Ang tabayanan po ninyo yan. pinagkakagastusan nila, doon napupunta. Napupunta na, hindi nakikita natatapon, ika nga, Ayan. at naipupundar sa kanilang tahanan. Makikita ninyo, Correct. yung before, yung bahay dati ni Rochelle at ni Ira. natin. Oo. Tapos yung ngayon. At yung bahay nila ngayon, na sila yung mga sikat na dancers na. Okay. Kaya mga kaibigan, masayang talakayan. Siyempre, hindi mawawala ang aming talakayan ni Joey. Mamaya, siyempre. ang tabayanan ho ninyo yan. Away aming to, away. aalamin
kung ano ba talaga, ay, hindi pala, kung sino ba talaga Okay. ang dapat pumigil sa panggigigil. Yung Alam niyo mga na kung ano topic ibig sabihin. natin pagdidebatihan? Yan ang topic natin. Kung- Pagkat alam mo, maraming, bitin daw yung ating talakayan nung yung sa last vasectomy. yung sa vasectomy. Ah. At parang marami nag-request, no, kung pwede daw, sino ba sa tingin mo daw ang dapat pumigil sa labing-labing at nang sa ganun ay hindi dumami ang tao Sino sa ang dapat bansa pumigil natin. sa gigil? Parang ganon. Ayun na nga, Okay, yun na nga, okay, yun na nga, okay. yun na nga. Kaya mga kaibigan, Mahirap yan, wag ho kayong aalis dyan. Samahan kami sa isang napakasayang pagtatanghal dito sa Mel. And Joey. Kung siguro hindi supportive yung parents ko sa mga kapatid ko, siguro hindi ko rin kaya mag-isa. So, nag-start siya sa bahay eh. Ito ang tahanan ni Clariza Manabat, isang polio victim. Ito yung munting tahanan namin. Ito yung tinuturing kong kauna-unahang tahanan na kung saan dito ako lumaki tapos bago pumunta sa school. Tapos dyan kami natutulog. Tapos kusina. CR. Tapos dito kami nagsasalo-salong kumain ng pamilya. Dagdag pa rito ang kahirapan sa buhay ng pamilya ni Clarissa. Mahirap lang kami. Tapos nakita ko na ano mangyayari sa akin kung hindi ko talaga ipupurso makatapos ng pag-aaral. So magiging ang mangyayari sa bahay na lang ako. Habang buhay na lang yon. Tingin ko naman, kaya kong harapin lahat yung lahat ng dadaan na pagsubok. Yun. Kung siguro hindi supportive yung parents ko sa mga kapatid ko, siguro hindi ko rin kaya mag-isa. So, nag-start siya sa bahay eh. Sinuportahan nila ako dahil talaga may pangarap ako kahit na ganito, graduate. Gusto kong makagraduate at the same time magkaroon ng trabaho after graduation. Nahatid ko sa eskwelahan, sinasakay ko ng sidecar. Ang sidecar, no, inuupahan lang namin 3 piso isang araw. Mag-ako ng sundo, atid sundo. At pinadali naman ito ng mga taong handang tumulong sa kanya. We also helped her, get off on her 2 feet, so to speak. College days ni Clarissa, nakita namin na yung her perseverance at saka yung sipag niya sa pag-aaral. Galing sa bahay, diretso. Dito lang naman yung pangalawa pinupuntahan ko. During my 4 years dito sa PUP, parang siya na nga talaga yung pangalawang tahanan ko na kung saan nararamdaman ko na at home ako, kumbaga, na andyan yung mga professor ko na mga mababait din na nakikisuporta sa akin para maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. Tapos, andyan din yung mga barkada ko, yung mga classmates ko na very considerate din pagdating sa mga bagay na hindi ko naman magampanan or hindi ko makaya ng mag-isa physically. Sila yung medyo nagbibigay tulong para magawan ko ng paraan na magpatuloy. Graduate ng cum laude sa kursong accountancy noong 2000 sa PUP Taguig. At ngayon, isang bookkeeper sa isang kumpanya sa Ortigas. Ito na yung pangatlong tahanan na tinuturing ko after sa bahay, then school. Ito yung third. Masaya. Very, grateful sa kanya. Ngayon nakita natin, kahit ang isang tahanan, simpleng-simple, umari pang tawaging hamak. No? Ang kagandahan nito, unang-una, nakasalalay doon sa mga taong nakatira sa tahanang iyan. Magpapatuloy po ang Mel and Joey. Hello, Mel and Joey. Welcome to my home.
My hallway of mirrors. Now we are in my bedroom is my most favorite place. Oh, blue! Lahat na kailangan ko nandito na. Like, talaga. And they all came from Paolo. Lahat ng kailangan ko nandito eh. Pangit ang CR ko ah. Mahilig ako sa chichirya. Guwapo. Mwah. Magulo ang closet ko. Ah! Clothes! Okay. Ah! Clothes again! Siyempre, galing kay Paolo. I wished upon a star and then you came true. Sweet diba? First award I ever received. I'm very proud of this. So usually, I spend most of my time here sa kwarto ko. Samahan niyo ko sa tour ng aming humble home. Chandelier na to, bigay ito ni Rosa Rosal. Ito yung aking pocket-sized garden. Ito, garden na to ha. Ito ang aking favorite spot sa bahay. Hallway ang tawag. Dito wala akong binili. Either ninakaw ko sa bahay ng nanay ko, ninakaw ko sa bahay ng kapatid ko. Marami kang makikita. Kita mo dito, Mount Makiling, doll collection ng nanay ko. Ginawa kong bookshelf. But this was from our old house talaga. Kung dineclare yung martial law, nandito lahat ng yung promulgation. Mapapahamak pa ako kasi magtatakang tao bakit nasa akin. This is the end of the tour. Ayan ang hallway. Welcome to my house at nandito po kayo sa pinaka-paborito kong lugar sa bahay namin. Romantic moment in this pool. Marami. Pag kaming dalawa lang ni Franco, pag gusto mo lang mag-relax, hindi ito yung tipong gusto ng asawa ko na tipong talagang kailangan niya mag-lapse. So it's more for relaxation. Nandito tayo sa bahay ko ngayon. Medyo late na, kaya Ngayon pupunta tayo dun sa favorite spot ko. Yung kwarto ko, syempre. sabi nga nila, kung ano yung itsura ng kwarto mo, yun yung personality mo. Kaya malalaman nyo na kung sino talaga ako. Tara! Okay. Collection ko. Ferrari cars. Pinaka-favorite ko dyan, ito. Ferrari 1961 156 F1. 3 years old ako nito eh. 1999 sa Star Wars for TV. Best new male TV personality. Ayan, na-nominate lang, pero hindi nanalo. Pero okay na yun. Nakipag-trade sa akin, cellphone, palit ng painting. Yung mga underwear dito sa baba. Kikay, So nakita nyo na yung bahay ko. Siyempre yung kwarto ko. Nakita nyo yung pugad ko. Nakita nyo kung saan ako tumatambay most of the time. Kaya, ayun, sige, medyo late na. Bye-bye! Magandang gabi po. Welcome po sa aking munting tahanan. Ako po si Louie Ignacio. Pasok po kayo. Pinintahan ko lang lahat. 3 weeks ko yan ginawa. Nilagyan ko siya ng Swarovski chandelier. Lahat ng paintings na nakakabit dito, ako ang nag-paint. Magkaroon na ako ng magandang trabaho. So sana magawa ko yung sarili kong kwarto na yung dream room. Ito po yung namin, yung sala. May mga collections ako. Lahat ng paintings na nakakabit dito, lahat yan, ako ang nag-paint. Including that one sa Kisame. Ngayon naman, akyat tayo sa pinaka-favorite na lugar dito sa bahay namin. Pag uwi ko sa bahay, una ko inaakyat ang kwarto ko. Okay, andito na tayo ngayon sa pinaka-paborito kong part ng bahay namin. Ito yung paborito kong upuan. Nagpagawa ako ng parang mini gallery ko. Pag wala akong trabaho, parang pasarap buhay, nanonood ng sine dito. Diyan ko nilalagay lahat ng paintings ko. Dito ko ginagawa yun, nag-keyboard ako pagka medyo pagod na pagod. Yun, doon ko ginagawa yung mga favorite songs na na-compose ko. Ito ko na lang pinanonood yung mga gusto ko panoorin sa sine. Pagka hindi ako nanonood ng movie, tinataas ko yun to. So, I have another set of television. Halo ang nature, halo ang high-tech. Pero kaya puro yero yung paligid, di ba? Ito yung pinaka, ewan ko, baliw na baliw ako mag-collect ito. Ang aking 100 plus pairs of shoes. So, paakyat na tayo dito sa kama ko. Ito yung kakaiba dito sa bahay na to. Yung kwarto ko, yung kama ko nakasabit. So, ito na yung bed. Dito makikita mo yung 6 na kulay ng buhok ko. Iba-iba kulay ng buhok ko kasi depende sa moods ko yan. Mapapansin mo talaga na nakabigin ako. So, ayun, tingnan mo. So, ito yung kwarto ko. Dito ako masaya. Dito ako nagpapahinga. Ito yung kailangan ko para magkaroon na naman ako ng bagong, alam mo na, mga idea.
Joey, ikaw, anong paborito mong bahagi sa bahay mo? What part is your favorite? Siyempre, pag sinabi mo paborito, yung madalas nandun ako. Ah, Yung okay. kwarto. Yung kwarto. Ah, yung kwarto. Dahil nandun yung TV, nandun yung mga tapes, nandun yung mga pirata ko. Joke lang, joke. Sige ka. Joke lang. Pero you spend most of your time sa kwarto. Oo, tabad ako eh. Ganon. Ang tawag sa ganon? Couch. Couch potato? Oo, ganon. Pero kasi, katulad ko, ako yung namamahala sa bahay, sa tahanan, di ba? So, kailangan talaga titignan mo bawat portion ng bahay. Sa umaga, bago ko pumasok ng opisina, Ganun ka ba? iikutin ko muna, titignan mo muna ng ganyan. Pero ang pinakagusto ko talaga is the garden. Kasi sa garden, parang May sakit, tama ka. No? Kapraso lang yung garden ko, maliit na maliit lang. Kaya lang, parang pag doon ako nakaupo at tinitignan ko lang yung mga ibon, ganyan, parang napaka-peaceful. Parang napaka-serene. Tapos Bakit minsan, naman nagkakaibon sa garden mo? Ano ba yung may lugar ibon mo? sa amin eh. Bakit ba? Bihira ba to? ng ibon sa syudad eh. Aawayan mo pa ako. Hindi, bihira na Talaga ibon. may ibon sa amin. Aba, dati Totoo lang to may see. ibon. Anong klaseng ibon? Ibon na maliliit, mga maya pala. Maya, isda yun ha. Huwag mo kami lolokohin ha. Ikaw, Mel, Maya. matagal ka na ha. Maya pala. Maya. Hindi talagang meron. May mga ibon sa amin. Bihira na nga yan, Saka kaya ako nagtaka. butterflies. Kaya ako tuwan-tuwa doon sa garden kong maliit. Nagulat ako, kakaiba yung garden mo dahil may ibon. Dahil May sa syudad ibon. ba naman ngayon natin, Maraming bihira ibon na. sa amin eh. Speaking of kakaiba, Oo. itong sunod na makikita nyo, mga kaibigan, kakaibang bahay to. Bakit? Ito yung nabanggit natin sa opening, Noah's Ark ang design. Arko ni Noah. Alam niyo ba yung Noah's Ark? Abay, Alam nasa niyo yun, Biblia. nung Alam niyo nagkaroon ba? ng baha, 40 days, 40 nights. Okay. Nag-pares-pares. Okay. Mhm. Nagtayo si Noah ng arko at ang Oo. sabi niya, lahat daw ng mga hayop na iaakyat niya sa Noah, sa arko, Oo. no? Yun daw maliligtas sa ano tawag nito? Sa baha. Sa baha. Oo. Maliligtas sa baha. Oo. Ang tabayanan ninyo itsura niya na, makita ninyo Gusto ko kung ano makita itsura ng bahay na mala Noah's Ark. Wag ho kayong alis. Magbabalik ang Mel and Joey. Ay, nako. Gusto ko makita yan. Ang Diyos ang nagbigay ng misyon na ito para ipatayo siya ng ganito. Dito sa La Paz, Zamboanga ay may isang kakaibang bahay na ginawa ng grupong Agila Blanco. Isang samahan na ang misyon ay magtayo ng bahay na korting barko tulad ng kay Noah upang iligtas ang lahat ng tao mula sa panganib na hatid ng masamang elementong nakapaligid sa atin. Ito ang misyon ko. Ginawa ko tong bahay, parang barko. Ang Diyos ang nagbigay ng misyon na ito para ipatayo siya ng ganito. Noong itinatayo namin ito noong 1996, nadisgrasya siya. Tapos 1997, nagpahinga siya ng 1 taon. Tinayo muli namin siya. Dumating sa isip kong paano siya itatayo. Idinidikta sa akin yan. Kinukwento sa akin. Di ko pinulot yan sa lupa o napaginipan. Personal niyang sinabi yan sa akin. Hindi ko alam, siguro may mangyayari sa atin. Baka magkakaroon ng gera. Yung mga nakasulat sa pader, mga orasyon yan. Pinababayaan ko lang sila. Pinagtatawanan kami dahil loko-loko raw kami. Bakit daw kami nagtayo ng ganitong bahay? Ito ang kwarto ko. Ang bahay na ito ay nagsisilbing proteksyon sa pamilya laban sa mga taong di sumasang-ayon sa paniniwala nila. Napaka-importante sa akin itong bahay dahil ito ang sumagip sa buhay namin. 2 beses na kaming sinugod dito. Noong 1996, sinugod kami. Doon siya tinamaan sa paa. Pangalawa, noong 1999. Yun yung security ng Eco Zone. Ako tinamaan dito sa mukha. Yung isang babae sa ulo naman. At ang tanging sandata lamang ng grupo laban sa kanila ay ganda, no? Sa aming pagbabalik po sa Mel and Joey, pasukin natin ang bahay ni Ira ng Sex Bomb, bahay ni Rochelle Pangilinan, at ang bahay ni Kuya Germs. Nako!
puro gwardya dahil walang natutulog. Hello? Alam nyo, sa industriya ng showbiz, alam na si Kuya Germs merong napakagandang entertainment room. Malaking bahagi sa akin ng cinema, ang Clover Days, no? Excited ako makita ang bahay mo. Ang mamahal niyan. Ito, palagay ko to, hindi lang, siguro to milyon na ngayon. Ewan ko lang kung magkano mo nabili noon. Linis ako ng teatro, tapos namin itong mga silang ganyan para malinis namin mabuti. Lahat halos ng mga nag-guest doon sa pelikulang ginawa kong payaso, doon nagsimula ang lahat ng istorya ng clown. Dahil yung pinakiusapan mong mag-guest, siya na pa itong nagregalo sa'yo. Samantalang wala naman silang bayad doon sa pelikula. Oo. Ang dami. Daming clowns. Anong kaligayahan ang napapala mo dyan? Pag meron ka nakikita, nakakapawi ng problema kung minsan. Palitan nyo na naman yung sasakyan nyo. Sabi ko, bakit ba ako ganito? Tumatagpo pa naman yan. Ayaw mo yung clown sa lumuluha. Third floor pa. Pasan ba ito, Tita Mel? Ayan. Germs Cinema. Aba! Everybody knows na ang Kuya Germs ay talagang naging icon. Para saan itong room na ito? Nag-entertain ka rin. Bisita kami sa mga ka-eskwela mo sa paglalaro. Ito yung kilalang theater mo. Oo. Halika na sa theater. Yun ang open-close curtain ko. Ano yung pagkatao mo? Ang nailagay mo dito sa bahay mo na buhay na makikita? I think yung involvement mo sa showbiz. You are a showbiz personality. Kung ano yung pinangarap ko, binigay sa akin lahat ng Lord. Kita nyo na? Hindi sa walang tulugan. Nakita nyo na, natutulog din si Kuya Germs sa isang napakagandang tahanan. Talagang sini-sini itsura, no? Papunta na tayo ngayon sa bahay ko. Tara na. Ayun yung bahay ko ngayon. Ito naman ang lumang bahay namin. Pasok tayo. Ang bahay namin dati, super antique talaga. Bahay ng lola ko. So wala kaming bahay, wala kaming matitiran. Kailangan namin makitira sa lola ko. Andito ang bahay namin ngayon. Dito naman tayo sa aming sala. Papanik na tayo ngayon ng second floor. At dito natin makikita ang kwarto ng mga kapatid ko at ng mama ko. Diba? So, ito na ang papunta sa third floor ng bahay namin. Ito ang kwarto ko. Ito ang mga ibang sandals ko, saka shoes. Pero dati kasi wala naman akong mga ganong sandals. Hindi ako mahilig kasi wala akong pamili. Dati, ang damit ko pinagsasalit-salitan ko lang 5 pair. Meron na akong mga damit. Kaso hindi na kasya. Minsan sa maleta. Stuffed toy naman. Tara, lahat yan. Bigay lang. Siyempre, yung dream na TV ko. Kasi yung TV namin noon, hindi flat. Gusto ko lang magkaroon ng flat TV. Kung hindi sa pagsasayaw ko, siguro wala ako ng lahat ngayon na meron ako. Dito tayo sa 4th floor. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano yung nasa 4th floor. Kasi isipin nyo maigi, kakaiba. Ito ang aming kitchen! Di ba? Di ba, ang sarap ng feeling pag yung galing sa pagod mo, sa pawis mo, sa hirap, sa pagtsatsaga, makakabili ka ng mga gamit na gusto mo. Hindi nga lang kumpleto, pero bibili ko rin yan. Hi! Welcome to my humble home. Tuloy kayo. Tika. Akit na tayo dun. Dun sa aming bilyaran. Yoy, go! Eto yun. Ito yung aming bilyaran. Dito kami nagbibilyan ng sex bomb pag nandito sila. Yan, pinakamacho kong assistant dito sa bahay. Bodyguard ko. Ito niyo ako makikilala. Ay, eto yung mga collection ko. Sila. Hindi ko sila makoleksyon nung bata ako. Ngayon, pwede na. Kaya na sa akin na silang lahat. Eto, CR.
Ayan, sira eh. Pero dito. Yan, dito dito ako naliligo. Kaso sira siya ngayon. Pero eto lahat ng pabango, yan, mga... Punta tayo sa kwarto ko. Itong kaman to, pinasadya talaga. Yan, mukhang sasakyan, di ba? Hindi yan sinasadyang napunta dyan. Hindi, sinadya talaga yan kasi wala pang mapaglagyan yan eh. Tinabi ko lang, kinoconsider kong bahay or tahanan or home sweet home ang isang bahay kung kumpleto sana ang pamilya ko. Pero kahit hindi man ako kumpleto, masaya ako kasi akong bahay tsaka home sweet home na sa akin to kasi lahat naman ng memories ko dito masaya. Diba? Ito ang aking home sweet home! Bye-bye! Thank you very much! The Sex Bomb Dancers! Thank you! Dali. Ira. Ano? Hindi pwedeng matuloy ito. Teka muna. Hindi ako marunong yan. Tuturuan nga yung akis-akis. Ano? Turuan mo si Mel. Ano lang akis-akis? Yun lang, akis. Ay, hanggang doon. Sundan mo. Dali, tira ha. Yung akis-akis. Atok. Sige. 1, 2, 3. Atok. Apis. Akis. Appear. Ay, nabali! Diligan mo! Yun lang. Okay. Dahan-dahan. Ayun, sasabayan pa kita eh. Sige. Atok. Okay. Atok. Akis. Apis pala. Apis. Malapit na mag-iipis. Tingnan mo na. Apir, apis. Akis. Lagyan mo ng kembot. Ayan na. Apir. Yan. Ay, nabali. Okay, pala. Ayan na, okay na. Talaga? Hindi. Lahat kami na, biktima na niya. Talaga. Buo kayo. Naku! Hirap. Ay, nabali. Okay, now. Una natin to si Ira. Dahil ipapalabas ang buhay nito sa... Magpakailanman. Lalabas Bitahan mo sila. Ini-invite ko po kayo this coming Thursday. Magpakailanman po, life story ko po. After po yan ng GMA Telebabad. Makakasama ko po dito si Miss Elizabeth Oropesa, Romnick Sarmienta, Regine Tolentino, Raquel Montesa, Daniel Fernando, at marami pa pong iba. Abangan po nila, maganda po. Siyempre po, kasama po Sex Bomb. Now, but all of them sila po mga, kung tawagin sa English na breadwinners, no? Oo, mga dakila itong mga babaeng to. So, tulad ni Ira. Palakpakan natin. So, si Ira dyan eh. Okay. Kaya, ang gagawin natin ngayon, no, tatawagin natin Ay, nako. ang ilang mga malapit sa kanila na talaga namang abot langit ang pasasalamat sa kanila dahil sa kanilang kabaitan, mababait na anak ito eh. Nais naming tawagan ang mother ni Joanna Orbeta. Alright, Mylene Orbeta. Ayun, si Ang mother ni Sandy at ni Cheche. Raise your hand. Sandy and Cheche. Oy, Alright, let's salubungin call niyo yung on mami niyo, Elsa oy. Tolentino. Nasaan si Jolan Velos? Jolan. Alright, si Lani Velos. Come here. Ayan. Siguro, pagkakataon na rin naman, Mylene, Elsa at Lani, na mapakinggan naman ng mga anak ninyo at namin lahat, kung anong damdamin ninyo sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng inyong mga anak. Sinong mauna? Lani, una ka. Good evening po sa inyo lahat. Ako po, proud po ako dahil napasok po si Jolan sa Sex Bomb. Kasi napakalaking tulong po sa pamilya namin. Malaman ko, ano ba ang trabaho ng daddy niya? Ipaiiyakin mo pa eh. Ay, sorry, hindi ko, ba't? Sige, Wala sabihin na, mo. kami na lang po. Kayo-kayo na lang, so wala na ang husband Wala mo. na po.
wala ng husband mo. So kaya pala napakahalaga sa iyo. As in, wala na. Jolan. Nasa ibang daigdig na. Hindi, ibig sabihin, wala na siya. Ano na po, separated na po kami. Hiwalay ka na sa husband mo. Kabilang bahay pala. Hindi, pag kabilang daigdig na mayapa na eh. Pag kabilang bahay, Kabilang bahay. na mayagpag na. Iba na. Alright, Mami Oo, Elsa. okay lang kayo, okay ka lang. Mami Elsa, Okay lang. ito dalawa, Sandy and Oo. Cheche. Dalawa ang Yung anak dalawang niya. sexy nga. Oo nga. Ano naman ang ang iyong damdamin sa, mababait din ba itong dalawang to? Super po. Super din, ang bait. Super. Ikaw din ba sumakabilang bahay na rin? Si Mister? Hindi po. Hindi. Maganda yan. Sumakabilang bahay. Mas maganda yan. Hindi. So kasama Hindi po. ninyo. Siya po bali yung yung nagdo-drive sa mga anak niya. Siya po bali ang nagsiserve sa mga anak niya. Okay, so ngayon talagang nakatuon siya talaga sa dalawang babae Opo, ninyo. opo. Okay. So, pero itong dalawang babae naman ninyo, bukas naman sa pamilya. Opo. Alright. Mami Mylene. Magandang Kay gabi Joanna, po. Joanna? Asan si Joanna? There is Joanna. Okay. Joanna. Kahawig nga niya eh. Oh. Oo. Sobra pong bait. Saka po batang talagang gusto niya yung bawat galaw niya may mangyayari. Okay, Joanna, kayo ba naniniwala na sila'y talagang mga tunay na ina ng sex bomb? Ano papatunayan mo pa sa kanila? Patunayan nilang tatlo. Papatunayan mo pa? Bakit? At ikaw, trainer ka pa naman. Aba, Mami, talaga, ayan. Gani. Let's see nga. Ang mga mommies, anong tawag natin sa kanila? Mommy sex bomb? Mami sex bomb. Mommy sex bomb. Okay. Alright, mga mommy sex Okay, bomb. ready music? Okay. Thank you very much! Mylene, Elsa, and Lani, wag ko kayong aalis dyan. Magpapatuloy ang Melon. Ano bang napakahirap talakayin yan? Sino ba daw ang dapat pumigil sa panggigigil? Sino ba, girls? Lalaki. Lalaki. Sino ba dapat? Bakit naman babae ang pipigil? Hindi, magkaliwanagan muna tayo kasi ito Oo. hindi naman tayo lagi nag-aaway na Oo. Ang tingin ko, yung depende sa edad yan. Ang babae daw, pagdating ng 50, doon pa lang nagpipik ng hilig. Ha? Ang Totoo? lalaki, mayabang lang yan, pero napapagod na yan. Ay! Tama yung sabi mo. So, umamin, dapat, umamin. pagdating nyo ng mga 50, kayo na ang pipigil. Dahil ang Babae lalaki, na ang pipigil sa gigil. sa gigil. Oo. Alright. Dapat ganyan. Ang lalaki kasi, pag bata, hindi masyadong binibigyan ng hindi sensitive yan sa feelings ng babae. Oh, Iniintindi lang ng lalaki, magparaos siya, maayos niya yung masarap na pakiramdam niya. Aba! Ganyan ang batang lalaki. Aba! Kaya, Oh. nagkakaroon ng romansa lang sa katawan niyan pagdating ng mga 40 pataas. Aba! Kaya, hindi ba Ako ganun naman. ang nangyari sa atin? Hindi. Kaya mahirap eh. Yang gigil at pigil. Hindi. Depende Teka, sa... nagsalita ka na. Ako naman. O, Ako sige. naman. Okay, ha? Kaya na nga ba, sinasabi namin dito, lalaki ang dapat pumigil. Sapagkat, precisely, doon sa sinabi mo, na ang lalaki, hirap makapagpigil. Oh, Okay. kaya nga dapat kayo ang pumigil. Huwag manalo! Yun nga ang problema ng babae at lalaki. Ang lalaki, hindi makapagpigil habang bata. Ang babae, pagdating ng tanda, hindi rin makapagpigil. Kaya, yan ang masakit eh. Hindi magtagpo eh. Kasi alam mo, Joey, Iba tayo tinatalakay mo kasi itong topic na ito, no? Doon lamang sa punto Punto ng paglalabing-labing. Ito'y dapat talakayin sa punto na nagpapamilya, nag-aanak, nagpapalaki ng anak, akala ko nagsusuporta eh. sa anak, Akala ko gumagasto sa anak, okay. nag-aalaga ng anak. O ba, paano Okay, yun? okay. Oh. Joey dito, Joey! Siguro, Tumahimik kayo! Ako pumapatol sa babae, ha? Ay, naku. Uy, relax ka, Pards. Hindi. Teka, siguro naman alam mo na pag nanggigil, kuminsan nabobombom. Buti nga yun, nalinawan mo sa akin, Mel. Akala Ayun. ko yung sex lang. Hindi pala sex lang. Ah,
Hindi. Yung gigil Siyempre, na sinasabi mo. Sinasabi ko, yun. Pero kasi nga, yun ang mahalaga dyan. Ay, bagay. Na ang pagmamahalan, no, hindi lang naman nag-uumpisa at nagtatapos sa kama. Kalimitan yan, merong mga kaakibat na mga responsibilidad. Kaya sinasabi namin dito, no, dapat ang lalaki, na siyang haligi ng tahanan, kinakailangan sa kanya magmula ang mabigat na responsibilidad. Oo. Yan. Talaga naman Ay, pumayag na! Talo na! Talo! Talo na! Talo! 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 Ay, huwag kang mag-walk out, ha? Pag nagsasalitain ko lang, pagsasalitain. Ikaw masyado ka nervyoso. Pagsasalitain ko, Baka ano lumabas masasabi ka na mo? naman dun. Ang tanong naman namin, paano kung mga labit si Mrs.? Ano ang gagawin namin? Yan, nagkakasundo tayo. Talagang nangangalabit. Actually, hindi naman kalabit. Nagbibigay ng senyales ang babae pag gusto niya. Paano gagawin ng isang lalaki kung siya'y, hindi na masyadong kaya o pagod o maraming problema? Alam mo, Joey, Oo. maraming pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa babae Nang hindi siya masasaktan. na hindi siya mabubuntis. Yung ibig sabihin, hindi. Ikaw naman, buntisan agad. Sinasabi ko, yung paano, ikaw mag-advise sa akin ngayon bilang lalaki, ano ang dapat sabihin namin? Kunyari, gusto mo. Sa oras na yung gusto mong maglabing-labing, ayaw namin dahil pagod kami. Anong dapat pakita namin na pag-deny sa'yo na hindi ka masasaktan? Madali yun nga. Paano? Alam mo, lambingin mo lang si Mrs. Lambingin mo si Mrs. Tulad ng Mawawala ano? na yun. At syempre, mangako ka, sweetheart, bukas na lang. Ayun! Pwede na yun! Okay lang sa'yo yun? Okay lang sa inyo? Okay yun! Oo! Laban pa! Pwede yun! Panalo ka na! Oh, kita mo na. Hindi, kung okay sa inyo. Mahirap yun. Eto ngayon, teka muna. Ako naman ang hihingi ng payo sa'yo. Okay. O yan, ito, payuhan na to. Si Mister, Oh. umuwi. Amoy chiko. Chiko lang, nakainom lang yun. Yun. O, ano? Pagka ganong amoy chiko, Hindi mapigilan. Nako! Diyos ko, mahirap Anong yun. hinihingi mo payo? Paano mo naman din pipigilan ang panggigigil nun? Kaya maraming mga kababaihan, mga misis, alam mo, nakakakita ng estrella. Bakit? Nauupakan. Puk! Pag Hindi. ayaw ni misis, tumba. Yung kapitbahay namin, pag amoy chiko yung asawa, ayan, amoy chiko asawa ko. Ayos to. Ayos to. Hindi. Di ba sabi mo, pwede ba bukas na? Okay lang sa inyo yun? Hindi, ganun din. Sabihin mo rin, darling, pag hindi ka na amoy chiko, pwede na. Pwede rin. Oo. Pero sa totoo lang, pagdating dyan sa topic na yan, Joey, palagay ko, pinakamaganda at pinakamagaling, yung pareho silang Kaya nga, yun ang maganda. nag-uusap. Lalo na kung mag-asawa yan, no ha? Pag-uusapan nila kung ganong kalaking pamilya ang gusto nila at iaayaw nila ang schedule ng labing-labing. Correct. Kaya Doon nga. sa kanilang focus sa pamilya. Yeah. Kaya nga yung Correct? madalas sabihin ko sa'yo, sa debate, hindi lang dalawang sides. May mga sides pang iba eh. Oo nga. Katulad nun, dapat pareho silang nagpipigil sa gigil. Nagtutulungan. Nagbibigayan. 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 Talagang maraming sides. Kaya huwag ka na mag-walk out. Talagang marami lang sides sa nag-walk out ba ako? Hindi kaya nga, huwag ka na mag-walk out. Hindi naman. Halika na, tapos na. Tapos na. Halika na. Hindi, baka may Huwag ko sasabihin. kayong aalis yan. Magpapatuloy ang Mel and Joey. Dito, Joey! Dito, Joey! Dito ka ng tama! Joey ka na! Dito, Joey! Dito, Joey! Dito, Joey! Fight, fight, fight! For the win! Mga kaibigan, diyan po nagtatapos sa espesyal na palatuntunan ito para sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po kami nakapagbigay sa inyo ng kasiyahan, katuwaan, at kaalaman sa gabing ito. Okay, magkita-kita tayo uli every Sunday. Alam namin, balita ko nga, hindi lang kami ang paborito nyo pag linggo. Kami rin ang paborito nyo Lunes hanggang Sabado. Aba! Ganun katindi. Itulaga, okay. Ganun katindi, Mel and Ganun, Joey. yeah. Pati Lunes hanggang Pati- Sabado. Alright, salamat po
po kay Clarissa Manabat, Butch Francisco, B-Boy Ramirez, Ayen Munhi Laurel, Nancy Castiglione, Direk Louie Ignacio, Kuya Germs, Ira Bermudez, thank you. Rochelle Pangilinan, The Sex Mom Dancers, thank you. Ang mga mommy sex mom, Commander Aguila Blanco, at sa ating ati-atihan, thank you very much. Mga taong manok, okay. At salamat din sa mga taga Ilocos Sur Community College Vegan City. Notre Christi Academy of the Philippines, Bulacan. Chihuahua Boys. Barangay Mel and Joey. At higit sa lahat sa inyo mga kaibigan, maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo dito sa Mel and Joey!